Praise the Lord. So, ito po kasi ang ating magiging tema. Heads up na po kayo. It will be about generosity. So, gaano po tayo talaga ka-generous pagdating po sa pagpalakpak kay Manny Pacquiao. Talagang sigawan pa pag yung pong ating mga, lalo na yung mga mahilig sa basketball, no? Pag nakaka-shoot yung mga team nila, lumulundag pa ang mga yan eh. Pero yung para kay Jesus, yung talagang palakpak na generous para kay Jesus. Paano nga po natin ipakikita yung palakpak na generous para kay Jesus? Hallelujah. Hallelujah. Woo! Ilang araw na lang, eh. Pasko na. Next Sunday po, yun po yung ating Christmas Eve celebration. And then day after that, yun pong ating Christmas na inaabang-abangan na. Lalong-lalo na po, hindi ko po alam kung yung mga bata ngayon ay excited pa rin pagdating ng Pasko. Noon kasi ang sabi nila, yung Pasko daw ay para lang sa mga bata. Ewan ko kung paano naging uso yung para sa mga bata lang yung Kapaskuhan. Siguro, dahil tuwing Pasko, yung mga bata hindi pwedeng hindi magkaroon ng bagong sapatos, bagong damit. Kaya nga ipagsisimba pa yan at para daw maging matibay pag nauna munang pinagsimba. Alam niyo ba yung kasabihin nyo ng mga nanay? Pagsisimba muna yung damit, yung sapatos para daw mas matibay dahil pinagsimba muna. Yun po yung kasabihan naming matatanda. Hindi ko na po makikakaila. Kasama na po ako sa mga matatanda. Senior na po ang kaharap nyo ngayon. Hindi lang halata. 65 pero parang 64 lang siguro. No, Romer, praise the Lord. Ay, thank you. So celebration. Ito po yung ating pinag-usapan. Celebrate Jesus and celebrate Christmas. Yung pong pagse-celebrate, kaya nga po nang sabi ng ating tagapanguna, paano po natin i-celebrate yung pong darating na Kapaskuhan. Yan, pag maraming kalamay sa lamesa, nilaga, bulalo, crispy pata. Ating crispy pata kayong Pasko ba? Parang mas maano yung mga nilaga, ano? Kalamay, mas uso yung mga kalamay. Yun, yung mga Christmas party. Nagkaroon po tayo ng celebration ng ating pong mga workers the day before yesterday. At talaga pong napakasaya ng celebration. Yung mga regalo, mga exchange gift. Hindi pa tayo makakapag-celebrate pag hindi tayo nakatanggap ng regalo o hindi tayo nakapagbigay ng regalo o puro umaasa lang tayo nang tatanggap ng regalo at hindi tayo nakahandang magbigay ng regalo. So papasok po dito ngayon yung ating pag-usapan, celebrate Christmas with the spirit of generosity. The spirit of generosity. So remember, yung pong Christmas party, I once shared, pagdating po ng Kapaskuhan, lahat po, maraming mga bahay, mayroong mga Christmas tree. Kaya pong Christmas tree kayong bali. Christmas light, Christmas decor. Pero yung pong mga Christmas tree, ang ating pong ginagawa, nakasanayan, yung pong Christmas tree, mayroon pong madaming regalo sa ilalim, under the tree. Christmas tree, maraming regalo under the tree. So, yung isang bata po, nagtataka, bakit ang daming regalo doon sa ilalim ng Christmas tree? Tapos, tinanong niya si nanay. Tapos, sabi ni nanay, kasi anak, today is Jesus' birthday. Sabi niya, tapos, birthday pala ni Jesus, tinignan yung mga bata, yung mga regalo, pangalan. Pangalan ni nanay, pangalan ni tatay, ni ate, ni ninang. Wala siyang mahanap na pangalan ni Jesus. Sabi niyo, Mami, birthday ni Jesus. Bakit wala tayong regalo sa kanya? So, ang tanong po, this coming Christmas, hindi lang po siguro this coming Christmas, ano kaya ang pinakamagandang regalo kay Jesus? Celebrate Jesus, celebrate Christmas. Ano po ang pinakamagandang regalo kay Jesus? Meron pong isang nagsabi, Christmas gift suggestion. Ang sabi po niya, ang pwede nating iregalo sa ating mga opponent, tolerance. Pwede nating iregalo sa ating mga customer, good service.
pwede nating iregalo sa ating mga kaibigan, yung pong integridad, yung pong ating pagiging honest sa ating pong mga, ano pa ba? Yung pwede po nating iregalo sa ating mga anak. Pwede nating iregalo sa ating mga anak, good example, sabi po. Mga anak, ano po ang pwede nyong iregalo sa ating mga magulang? Ba't ngayon, manos na akong pinggan. Maglulun na akong ano yung maglulun? Magtupi ng pinaghigaan. So, many things. Pero ang sabi po ng isa, which is what we have discussed a couple of weeks ago, it's about forgiveness. Ano ba ang pwede nating iregalo sa ating mga kaaway? Forgiveness. Celebrate Christmas with the spirit of Christmas. Because we can never celebrate Christmas, yung pong kasunod nun, spirit of joy. We can never celebrate Christmas with the spirit of joy without forgiving others. Remember, sabi po ng salita ng Diyos, Matthew 5:44, love your enemies. Hindi lang basta love, bless them that curse you. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you. Parang hirap, ano? Parang hirap, ano? Pero, true enough po, pag hindi po natin natutunan, ito pong forgiveness. Marami tayong maririnig ng mga lesson about forgiveness, hearing messages about forgiveness. But until we forgive, hindi po natin matututunan ang lesson ng pagpapatawad. The same manner, marami po tayong matutunan ng lesson kung paano manalangin, kung ano ipapanalangin, etc. But until we practice praying, hindi po natin matututunan ang katuruan patungkol sa pananalangin. Salamat po ng Diyos sa umagang ito. Sa isa pong pag-aaral na aming gagawin, pagbubulay ng iyong mga salita. Aming pong dalangin na patuloy naming makita ang katotohanan ng bawat salita na aming marinig at ito'y gagamitin namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po muli itong celebration na aming pinaghahandaan ay hindi lang itong darating na Kapaskuhan, kundi sa mga darating pang mga araw o dakilang Diyos. We will celebrate Jesus. Not only this Christmas, we will celebrate Jesus tomorrow, day after tomorrow, at sa mga darating pang mga araw dakilang Diyos. Ikaw po ang magiging sentro ng aming pagsasaya, ng aming selebrasyon. Dakilang Diyos, salamat po una sa lahat sa iyong kaligtasang iyong ibinigay sa amin. At alam po namin, kung iyong ibinigay ang kaligtasan, you can also supply all the things that we have need. When we seek first your kingdom, your righteousness, and all these things will be added to your people. This is our heart's prayer na wala kaming ibang nais may taas. Ngayong umagang ito, na patuloy ang buong sanktuaryong ito, ang bawat sulok ng puso ng iyong mga anak na mananampalataya, ngayong hapong ito ay mapuno ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya. Sa ilamang dakilang Diyos, ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus. Bawat isa pa ay magsabi ng Amen. Amen, amen. Praise the Lord. Celebrate Christmas with a spirit of generosity. Joe, pag pinag-usapan po yung generosity, siguro po marami tayong sasabihin patungkol sa generosity, pero mga ilan lamang pong definition kung ano po itong ibig sabihin ng pagiging generous. Ito po yung willing to give help or support. Nakahandang tumulong o sumuporta, lalo na po dun sa usual, more than usual or expected. Higit sa usual or expected, yung inaasahan na talagang ganun talagang gagawin. Pero yung generosity po, kahit hindi inaasahan, you will be there to exercise, to give an example of being generous. Yung giving or sharing in abundance without hesitation. Hindi ka na mag-hesitate. Halimbawa, meron kang tutulungan, nano kaya nga ako kanini, nagsupan ka. Remember? Pag yung generous po, you don't expect something in return pag ikaw po ay tumulong. Remember po yung the parable, ano ba yung parable of the, help me, Romer. Yung babaeng, tapos yung parable, yung binugbog, tapos yung dalawa, parable of the,
Yan. Sabi ko na, alam niyo eh. The parable of the Good Samaritan. Remember yung pong dalawa, dinaanan siya, binugbog yung lalaki. Ang sabi ng dalawa, kung tutulungan ko ito, ano kaya ang pakinabang ko? Ano kaya ang pero meron po siyang tumulong na sa Samaritano. Ang sabi niya, kung hindi ko tutulungan ang taong ito, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Saan po tayo? Doon sa tatlo. Yun po ang being generous. You don't expect something in return. Pag tayo po ay talagang nagpakita ng pagiging generous. Showing readiness to give more or something as of money or time. So, hindi lang basta pera, magiging yung oras po ay makakitaan din ng generous. Generous ba tayo sa oras? Pagdating po sa oras ng pagsamba. O tayo po'y dadating na yung kalagitnaan na ng gawain. Tayo po'y darating na, ay magkailapakan yun, mag-praise and worship na pa. Lalo na po nung nauna yung offering noon, buti ngayon, hindi na po... pero meron pa kayang nahihihi ngayon pagdating ng offering. I believe nasusundan po natin kung ano po itong ibig sabihin ng generosity. Pati po yung oras, meron pong nagsabi ang pagiging generous daw. Halimbawa, meron nakisakay sa inyo sa sasakyan, and then ninatid mo siya dun sa kanto, kaya lang yung kantong binabaan niya, medyo parang delikado. Sige, diyan ka na lang, nagmamadali ako. Babala ka ng tapos, in generous daw po, pagkatapos mo siya iniatid, itatuloy mo na sa bahay. Totoo. Parang ang hirap, ano? Pero there are times na mangangailan po ng ganoong example para makita po talaga kung totoo po yung generosity sa ating mga buhay. Charitable. Dito pong mapagbigay, mapagkaloob. Similar po, itinagalog lang. Mapagbigay, mapagkaloob, bukas palad. Yung bukas palad, lagi pong hindi po kuyom ang mga kamay. Yung pong kuyom ang mga kamay, ano pong tawag sa kanila? Kuripot. Ay, balo may ngayon yan. Nakakarupitan niya na. Pag nagbibigay niya ng regalo sa Christmas, ay, nire-recycle lang. Yung mga binibigay na regalo, kuripot kasi, kuripot. Sabi nga ni Bishop Carlito kagabi, nung siya po ay magsalita, ang sabi po niya, tayo daw kasi talaga, likas po sa atin ang pagiging selfish. Pagkasilang pa lang daw to, talagang kuyom na po ang ating mga kamay. Meron na ba kayong nakita, mga nanay? Nakita niyo ba na meron kayong naisini lang na mga sanggol na talagang nakabukas kagad ang palad? Wala naman, ano? Wala? Meron? Ano po, sabihin na po natin para mabalita yan, para ma-viral po yan. Kuyog talaga. Sabi nga ni Daddy Bishop, yung isang kumadrona daw nang nagpaanak siya, tapos dahil sa katotohanan ito, lumabas daw po yung bata. Kaya lang, nung paglabas ng bata, hinahanap ng kumadrona ang kanyang singsing. Tapos, nung buksan ng kumadrona yung palad ng bata, hawak daw ng sanggol yung singsing ng kumadrona. No, ang point po, yung tao kasi, likas po, yang makasarili, selfish. Pero pag natutunan na po natin, itong pinag-aaralan natin, yung celebrate Christmas with the spirit of forgiveness, with the spirit of joy, with the spirit of generosity. Pag tayo po ay mga mananampalataya na, hindi na po question itong generosity, pagiging generous sa ating mga buhay. Amen. Amen. Sige po, isang palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Meron pong example, dahil nga po Kapaskuhan, meron pong magandang halimbawa dito po sa Biblia, yung pong mga magi, mga wise men, sa awit po, 3 hari yung tawag sa kanila eh. Pero sa mga awit lang yun, sabi nga ni Bishop, sa mga awit lang yun. Pero sa totoong kasaysayan po ng Biblia, wala pong mga hari. Sa ano lang yun, sa kanta lang yun. May 3 haring nagsidalaw at meron po nagbigay naman sila talaga. Pero ano kaya? May 3 wise men nagsida, parang ano, no? May 3 marurunong nagsida. Kaya siguro ginawang may 3 hari na lang. May 3 hari na lang para siguro ma-shortcut na lang. Pero ano lang po ito, trivia. Remember, trivia po, alam po natin to.
ang mga hari po ay ang mga nativity, di ba pag Pasko, marami tayong nakikita ang mga nativity sa mga sulok-sulok, sa mga simbahan, sa mga hotels. Meron po nakikita ang mga nativity. Kung napasyal na po kayo dyan sa may Clark, marami po dyan. Meron po siyang nativity, meron Jesus, meron Joseph, and Mary. Pero meron pong tatlong hari kasi yung dami nila hari. Pero sa meron pong tatlong hari. Pero sa tunay na kasaysayan po, yung atin na pinag-usapan weeks ago, yung pong naunang dumating nang ipanganak si Jesus, sino po? Mga shepherd. Sila po ang unang nakabalita na dumating na isilang na ang Mesiyas, at sila po ay saan pumunta? Sa sabsaban. So ito pong mga wise men to, mamaya po patutunayan po natin ayon sa salita ng Diyos na hindi na po si sanggol, si Jesus, nang dumating po itong mga tatlong wise men, Magi. After they had heard the king, they went on their way. And the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. Yung pong kasaysayan nito, long before nakita na po ng mga tatlong wise men nito na merong star na magbibigay guide kung saan isisilang yung tagapagligtas. Matagal na panahon na. Tapos nakita po ito ng tatlong wise men. When they saw the star, they were overjoyed. Nagalak po sila dahil sa kanila pong pag-aaral. Ito po yung mga astronomy, patungkol po sa mga stars. Alam po nila ang kahulugan ng mga stars at napakahalagang kahulugan po. Ditong nakikita lang special na pangbihirang star na ito. They saw the star. They were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary. Nakita niyo po ang ating sinasabi kanina. On coming to the house, nandun na po sa bahay si Jesus, kasama po ng kanyang nanay na si Mary. On coming to the house, they saw, over the place where the child was, when they saw on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. Then, ito po yung sinasabi nating generosity. They opened their treasure, presented with him gifts, gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another road. Kasi po, na hinahanap po nila, ito pong three wise men na ito na sila po dumating, hindi lang po sila tatlo. Caravan po ito, madami. Kaya nga po, may bulabog po. Nabulabog po ang buong barangay. Naglabasan po yung mga tao at nabalitaan ni King Herod, kung ano itong kaguluhan at nabalitaan niya na mayroong ang bagong hari na isinilang. Hindi po matanggap ni Herod na siyang hari noon na merong isang haring papalit sa kanya at kasi silang lang, bagong mga about 2 years old lang yung hari sinasabi ng sisilang. Pero hindi pa talaga alam ni Herod na ganoon ang kanyang edad. Ang sabi po ng mga wise men, kailan nyo nakita? Sabi ng tanong ni Herod, kailan nyo ba nakita itong star na ito? So ayon po sa kanilang pag-usap, according to the story, is about 2 years na raw nila nakita yung star. So dito, nakita ni Herod na yung bata nga would be about 2 years old. So ang sabi niya, kunyari, pag nakita niyo yung bagong hari, bumalik kayo sa akin, para ako rin ay makasamba sa kanya. Pero hindi naman talaga yun ang gusto ni Herod. Ang gusto ni Herod, pag bumalik yung mga wise men sa kanya, papatayin yung bata. Pati siguro yung mga wise men ay papatayin, hindi lang nakasulat. Pero yung mga bata ay pinapatay ni Haring Herodes. Dahil nga yung mga wise men, hindi na bumalik kay Herod at nag-iba po ng daan. Nang malaman po ni Herodes, tama ni Herodes, yung Tagalog, Herodes. At kayo po nga nakalagay yung Herodes. Oy, sana, anyway, ala naman siguro. Herodes, nalaman po niya na nilinlang siya, dinaya siya ng mga wise men. So ang ginawa po niya, pinapatay po niya ang lahat ng batang isinilang 2 years old and below. 2 years old and below. Para po makasigurudong hindi talaga lalaki yung sinasabi nilang bagong hari, yung Mesiyas. Pero alam naman po natin ang kwento kasi sa panaginip nga, nagpakita ang anghel kina Joseph, Mary na sila po ay pumunta ng Egypt.
So, long story short, ito pong pinag-usapan natin patungkol po dito sa ka-generous ng mga wise men. Pag tayo po ay talagang generous Christmas story po, talagang makikita natin na ang ating Panginoon ay talagang meron siyang halimbawang about generosity. At yung pong celebration ito about Jesus, about Christmas, yung talagang gusto po nating i-celebrate yung Christmas dahil ang ating generosity po ay magiging natural na lamang. Magiging natural na lamang sa ating mga mananampalataya. When we better understand how Jesus forgave our sin, kung gaano po karami ang ating mga kasalanan na wala man tayong karapat-dapat, wala tayong magagawa para po iligtas ang ating sarili. And yet, alam po natin, Jesus died on the cross para po siya ang umako ng ating mga kasalanan. Ito po ang kanyang generosity. It doesn't matter kung gaano po karami. Imagine yung isang tao pa lang, ang dami ng kanyang kasalanan, and then the whole world, for God so loved the world, and He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish. Ito po ang kanyang generosity upang ang sino man ang sa kanyang manampalataya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Wala po tayong magagawa para makakuha ng buhay na walang hanggan. And yet, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ayon sa kanyang generosity, binigay po niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo Jesus para siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan. Ganun po ka-generous ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Nakakasunod po dito po sa ating. Kaya nga po, pag generous ka, ang generosity po, pag believer ka, hindi na po question ang pagiging generous. Generosity is a common trait among believer. Siguro po mga simpleng halimbawa lang, sino po yung mga namamasahe dito pag mayroon kang kasakay ng mga kakilala, mga kaibigan. Yung pong generous, hindi na po yan naghihintay ng bubunot ka na. Inihintay mo kung sinong unang bubunot, pero parang bubunot ka na para ipamasahe yung kaibigan mo. Di ba? Yung pong generous, hindi na, talagang bunot ka ganyan para ipamasahe yung kanyang kasama. Yun po yung pagiging generous. Pero kayo po, kung tayo laging pinamamasahe, naku ang pululo mo. Paminsan-minsan babagot kayo mo rin. Di ba? Ganun po yung pag meron pong gastusin, meron contribution, unahan po. Unahan sa hindi yung, total, dakal na yung, marami na yung contribution, sobra-sobra na yun. Unahan. Yun po yung trait po nating mga believers. Hindi po tayo kuripot. Tayo kuripot. Ito po isang halimbawa ng mga mananampalataya doon sa aklat ng Acts. And all the believers met together in one place and shared everything they had. Shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. So, it doesn't necessarily mean na ibenta po natin ngayong panahong ito ang ating mga ari-arian. This is a different story long before. Yung po kasing panahon yun, marami po yung mga widows, yung mga nangangailangan. Napapabayaan po yung mga widows sa pangangailangan. Pero ayon po sa mga believers, because trait po ito, common trait sa mga believers, long before, para lang makita natin ang halimbawa na kanilang pinakikita, all believers met together in one place, gaya po ng ating ginagawa ngayon. Or maybe they are meeting in one place or another place, something like that. Anyway, and they shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. This is one trait. Nag-share po ng ating pong makakayanan. Hindi po, siguro, it doesn't necessarily mean na puro pera. Yung pong ating panahon, yung pong ating, ano ba yan? Andun lang tayo sa yung generosity natin, na kailangan nating andun, yung kaibigan natin o kasama, mananampalataya, nangangailangan lang ng company. Minsan, kailangan lang ng company para yung meron siyang, that's only one way of being generous bilang pong mga mananampalataya.
United, yung pong kanilang puso ay united, heart and mind. United po yung mga believers noon. Kasi po, ramdam po nila ang pangangailangan ng kanilang mga kapatid. They felt that what they own was not their own. So pag alam po natin yung ating tinatangkilik ay hindi naman talaga atin, hindi na po magiging mahirap na itulungan po natin yung mga nangangailangan ng tulong. 34. There were so needy people among them because those who owned land or houses would sell them. Ito po yung ating binasa kanina. Kaya nga po, and bring the money to the apostles to give to those in need. So yung pong generosity sa ating pong mga mananampalataya ay ano lang po, parang natural na lang. Natural na lang. Siguro po, pag labas natin dito, paano kaya may pagkikita ang isang example ng generosity sa aking mga kasambahay. Siguro po mamaya, tara, tayo sa SM. Kahit sa McDo lang. Hindi naman kailangan sa mamahaling restaurant pa. Jollibee, pwede na yan. Hati kayo sa hati sa burger, wala talaga. No, ang point po natin, there are many ways, several ways, maliit man o malaki, pwede po nating maipakita ang pagiging generous nating mga mananampalataya. Mga mananampalataya. Ito po kasi ay yung isang, parang katunayan na tayo nga ay talagang tunay na binago ng Diyos. Na hindi na tayo po mga kuripot. Hindi na po tayo tikom. Parang naalala ko yung kalami, parang gusto kong tikman yung kalami. Tikom ang ating mga ibig. Kasi po, pag talagang yung mga tao, mas binigyan din na ng halaga yung kayamanan, mahihirapan po yan. Mahihirapan po yan. Yung mga meron na, enough is never enough sa kanila. Meron na enough is never enough. Dahil para sa kanila po, andun po yung problema about generosity. Isa pong halimbawa sa Matthew po 19:21-26. Jesus answered, "If you want to be perfect, no, go, sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven." So alam po natin ang kwento nito, yung pong isang young rich ruler ay nagtatanong kay Jesus kung paano siya makakapunta sa kaharian ng langit. Dahil ito pong lalaking ito, mayaman na siya. Alam na niya ang batas, sinusunod na niya ang batas. Ayon po dito sa kasaysayan. Then come follow me. When the young man heard this, sabi po niya, he went sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, kasi po doon sa kwentuhan ni Jesus, anong young rich ruler na ito, sinusunod ko naman yung mga batas. Bata pa ako, sinusunod ko na yung mga batas. Meaning talagang, hindi pa niya talaga nakuha ang tunay na daan papunta sa kalangitan. Kaya nagtanong kay si Jesus, paano? Ito yung sinabi ni Jesus dahil mayaman nga siya. Dahil ginagawa na niya yung mga batas, pero hindi pa siya sigurado sa kanyang kaligtasan. So nang sabihin sa kanya ni Jesus, nalungkot siya dahil sobrang yaman ng lalaki ito. Kaya nga sinabi ni Jesus, mas mahirap daw sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Mas magaan pa daw sa isang kamelyo na dumaan sa butas ng karayom. Dumaan sa butas ng karayom kaysa siyang mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. So, it doesn't necessarily mean na papapasukin mo yung kamelyo sa butas ng karayom. Hindi po pwedeng mangyari yun. Ang ibig lang sabihin, imposible talaga sa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit not unless isusuko po niya ang kanyang kayamanan sa ating Panginoon. Kasi nga, pag mayaman, meron silang pinahawakan. Hindi nila kailangan si Jesus. Yung po mga mayayamang bansa, yung mga Paris, London, sa Europe, isa pong pastor ang nanggaling doon, ang sabi nilang nangangaral, hindi namin kailangan si Jesus mo. Meron na kami lahat. Ito po ang ibig nating sabihin. Pag alam nilang meron na sila lahat, hindi na nila kailangan si Jesus, doon po magiging mahirap ang pagpasok ng isang mayaman sa kaharian ng Diyos dahil sa kanyang pinanghawakan. Remember Mark 8:36, "What shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" So anong kwenta ng lahat ng kayamanan? Kapalit naman ng ating
Kaluluwa. So, it is easier for a camel to go to the eye of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom. When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, sino talaga ang maliligtas? Ang sabi po ng mga disciples, sabi po ni Jesus, sa tao, this is impossible. With God, pag talagang isinuko natin ang ating buhay, pag sinuko natin ang ating buhay, ang ating kayamanan sa Panginoon, maghihirap ba tayo? Ang pangako po ng Diyos, pag sinuko natin ang ating buhay sa Kanya, ang ating mga ariyan sa Kanya, mas dodoblehin po ng Diyos. Basta nanggagaling po yan ng generosity. Pag meron po generosity, ibig sabihin, galing po yan sa puso. Hindi galing sa nguso. Tama ba yun? Galing sa puso. Remember po yung isang lalaki, si Zacchaeus. Si Zacchaeus po na isang tax collector. Yung pong mga tax collector na doon, talagang parang yung ating mga BIR ngayon eh. Ating pong taga-BIR yan. Ating mga governing officer. Para ma-viral ko yan. Anyway, kahit po ma-viral, basta si Zacchaeus, taga-BIR po, pag yung mga BIR po, hindi lang ngayon. Noon pa, si Zacchaeus po kumukolekta ng 4 na beses. 4 na beses na sa regular na tax. 4 na beses na sa regular na tax. Ang ganun po ang ginagawa ni Zacchaeus. Pero nung mamaligtas po, na makilala po ni Zacchaeus, ang kaligtasan, bigay po ng ating Panginoon. But Zacchaeus stood up and said to the Lord, ito po ang ginawa ni Zacchaeus, look here, and now I give half of my possessions to the poor. Kabaligtaran po ito sa sinabi ng isang mayamang rich young ruler. Hindi po niya maibigay yung kanyang kayamanan. Pero si Zacchaeus po, nang makilala niya talaga ang tunay na kaligtasan, sabi po niya, I give half of my possessions to the poor. If I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. I will pay back 4 times the amount dahil ang dinadaya po nila, ang kinukolek na 4 na beses po nila. Kaya nga, ibig sabihin, ibabalik pa nila yung kung ano ang kinuha nila sa mga tao, babalik po niya. Ito po ang kanyang sinabi. Tapos sinabi ni Jesus, today, ito po yung tunay na generosity. Today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. Yung pong tunay na ligtas, natural na lang po sa kanya ang pagiging generous. Amen. Praise the Lord. So pag tayo po talaga ay talagang tunay na ligtas at kinakikitaan po tayo ng talagang tunay na generosity, hindi lang po yun, pati po sa ating pagsamba ngayon. Hindi lang tuwing linggo tayo sasamba. Yung pong generosity is an expression of genuine worship. Yung pong pagsamba natin sa ating Panginoon talagang takambe mo na yun. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Basta siya pamunggaman. I give you... Nakita niyo po? Talagang, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Yung pong talagang, pati po sa pagsamba, lalo na po dito sa church, pero yung tunay na generous na pagsamba, nakikita po yan pagkatapos po nating sa simbahan. Yung pong witness po natin ay makikita po talaga kung genuine po yung genuine, yung pong ating pagsamba sa labas. Paano po yung ating pagsamba ginagawa? Sa ating pagtatrabaho, sa ating mga paglalaba, mga nanay. Meron bang halong pagsamba yung ating paglalaba o paglalaban, lalaki. Anyway, ang dami, Mami Blas yata, makatalima pati nga po. Tapos hindi man nila ako maalalang ibili ng... Sa trabaho po, pag pumapasok po tayo sa trabaho, lagi ba tayong late sa trabaho? O hindi lang late sa trabaho, late ka na nga, una ka pang umaalis, nauwi. Sa trabaho, mas nauna pa yung kuretete sa mga mukha. O kaya yung... Facebook, Twitter, bago ka pumunta sa iyong desk, nauna pa yung maraming lakwatsa. Pagsamba ba yun? Ito po yung sinasabi natin. Yung worship po, madali po natin. Kung dito sa church, nahihirapang ipakita yung talagang tunay na worship, paano mo ipakikita yung tunay na worship sa labas? Sa ating mga eskwela, mga nag-aaral po, mga nag-aaral, yung mga nagbo-boyfriend, nag-girlfriend, paano po natin pinapakita ang worship sa ating
Panginoon. Ay di Romer. Yes, Panginoon. Magiging puro ako. Puro ako hanggang hindi ako ikasal. Yan ay imik na rin anak. Umiras ka rin girlfriend. Anyway, ito po kasi yung generosity, yung mga wise men, yung mga magi, nakita po natin kung paano po sila nag-worship, kung ano po talagang todo bigay ang kanilang ibinigay. So yun po aking sinasabi kanina, yun po ay isang paraan para makita talaga ang tunay na pagsamba, kung genuine yung pagsamba natin sa labas, pagtapos po natin sa church po natin. On coming to the house, ulitin po natin, yung binasa natin kana, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worship him. Ito po yung ating sinasabi. They opened their treasures and presented them with gifts of gold, frankincense, and myrrh. During those time po, ito pong mga batong ito, itong mga gift na ito ay sobrang mataas po ang kalidad, mataas ang uri. Hindi lang po yung kanilang gift, yung pong mga magi in the course of their travel, yung po sabi natin kanina, 2 years na raw nilang nakita yung star na sinyales na isisilang yung Messiah, 2 years. And then naglakbay po sila. Naglakbay sila, sabi nga natin kanina, marami sila. So yung gastusin pa lang doon. Kayo po pag 3 days, 2 nights sa isang hotel, punta Baguio o kaya sa ibang bansa, hindi ba maghahanda kayo ng maraming pera, maraming baon, maraming damit? Ano pa lang yan? 3 days, 2 nights. O kaya po, sige, isang linggo nang paglalakbay. Marami tayong handang pera, mga gamit. Higit po ang inihanda dahil marami itong mga wise men ito. Sobrang dami po ang kanilang hinda maliban doon sa kanilang ibinigay. Maliban sa kanilang ibinigay na gold, frankincense, and myrrh. Gold, frankincense, and myrrh. So ito pong mga binigay nito, tayo po nakakaalam kung talagang yung bibigay ba natin, puro o hindi. Alam po natin, pag hindi po totoo ang ating pagbibigay sa Diyos, ating pag-offer sa Kanya, hindi po yan tatanggapin ng Diyos. Nawalan ka na, wala ka pang reward. Nawalan ka na, wala ka pang reward. Remember po yung offer ni Cain at ni Abel. Si Abel po nag-offer ng the best. Si Cain, yung tira-tira. Yung tira-tira, nag-offer si Cain ng tira-tira. Ano kaya? Yung mga babaeng nililigawan ng isang manliligaw, kukuha siya ng isang bulaklak. Di ba pag talagang loves na loves mo yan, very special pa yung bulaklak na order ka pa dyan, yung talagang wow, yung bouquet niya. Ano kaya yung bulaklak na ibibigay mo galing sa sementeryo, tapos lantana, bibigay mo, love, I love you very much. Ito yung aking, ihampas siguro siya. Di ba? Ihampas sa'yo. Nakikita niyo yung point? Ganito ba ang uri ng pagbibigay natin sa ating dakilang Diyos? Yung tira-tira. Genuine worship. Hindi po natin ibibigay sa Diyos yung tira-tira sa atin. Amen? So, ito po yung ginawa ni Abel. Kaya nga po si Abel, si Cain, hindi po tinanggap ng Diyos ang kanyang offering dahil yung tira-tira po ang ibinigay niya sa Diyos. Ayon po sa kasaysayan. Alam po natin yan, doon po sa Genesis 4:3 and 7. So, yung sabi po ng Diyos kay Cain, if you do what is right, will you not be accepted? Kasi po, God does not accept offering na hindi po nanggagaling sa ating mga puso, sa best of our best. Yun po talaga ang katanggap-tanggap na offering po para po sa ating Panginoon. So, remember si Samuel, nung siya po'y victory laban sa kanyang mga kaaway at gusto po niyang mag-offer. Kailangan po niya ng ng lugar para mag-offer po sa Panginoon, burnt offering para sa Panginoon. Pumunta po siya kay Arauna at gusto po niyang bilhin kay Arauna yung isang lugar para po makapag-offer po siya sa Panginoon. Ang sabi po ni Arauna, ibibigay ko na lang sa iyo, mahal na hari. Ibibigay ko na lang sa iyo, mahal na. Wow!
Generous si Arauna. Generous yan. Siyempre, mag-offering kaya bibigyan na lang. Pero sa atin po, sige, bibigay ko na lang sa iyo. Ikaw naman, nakakaya naman. Pero kunyari, nakakaya, pero tatanggapin naman. Pero si David po, hindi ganun ginawa. Sabi po ni David, but the king replied to Arauna, no, I insist of paying to you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. It will cost us something pag tayo po ay nag-offer sa ating Panginoon. Pag nag-offer po tayo sa Panginoon, parang hindi tayo nasasaktan, parang wala lang, parang kulang po talaga yung katotohanan, yung puro ng ating pagbibigay, pagsamba sa ating dakilang Diyos. Pag talagang nagbibigay tayo sa Diyos, pag nagpupunta tayo sa church, alas 7, kung mahirap gumising ng alas 6, gigising ka ng alas 6 para makarating ka ng alas 7. Ganun lang po kasimple. Yung I will not give to the Lord sacrifice that cost me nothing. It will cost us something para po mabigay natin ang tunay na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Come on! Praise the Lord. Remember po si Mary, meron po siyang inilagay na expensive para po, isa pang halimbawa po na talagang generosity ni Mary po. Then Mary took about a pint of pure nard. Doon po sa John 12 po yan, John 12. An expensive perfume. Tapos ibinuhos po yan sa paa ni Jesus. At hindi lang basta ibinuhos yung panganyang, can you imagine? Paratang, pwede na siguro kabang bukayan yan. Mahaba po yung buhok ni Mary, tapos binuhos yung perfume. Tapos ang pinapunas, yung kanyang buhok. What kind of worship is that? Talagang, siyempre, hindi naman pwedeng pampunas yung kanyang buhok ng sobrang haba. Nakaluhot po yun. Talagang, tapos umiiyak siya talagang. Todong-todo po ang binigay na pagsamba, pag-worship ni Mary. Hindi lang po din sa expensive. Gaano ba tayo itong mga expensive na ito? Kasi po, ang mga expensive talaga, kasi doon sa verse 5, sabi ng mga disciple, why? This perfume, dapat naibenta na lang, tapos yung pinagbentahan, maibibigay pa sa mga kalulo. Sa mga mahihirap. Sa mga poor, sabi niya, it was worth a year's wages. Ganon po katindi kamahal po itong binuhos. Kailan ba, ang tagal sigurong iniipon ni Mary yun para sa pag-aantay na maibigay po ang kanyang tunay na papuri sa Diyos. Just to give an example kung gaano po kamahal yung binuhos po ni Mary. An example po, yung sabi po kasi doon, a year's wages. Yung pong wages sa denary, 300 denarius. Usual daily wage for laborer, one denarius equals 500 a day. Pero dun po sa Israel, siguro to better dagdagan natin, 257 shekels. Ngayon. Doon po kasi 300 denaries noon ang usual daily wage ng laborer. Pero ngayon po, sa Israel, ang daily wage, 257 shekels, equivalent to 3,900 pesos per day. 3,900 pesos per day, meaning 101,400 per month. Yan po, dinaris yan. Pero dito po sa ating panahon po sa Israel ngayon, 156,000 a year. A year. Yung pong denarius lang. Pero kung itatamis po natin sa shekels, 3,900 times 26, 101,400 per month, times 12 month, ang worth po nito, 1,216,800. 1 million. Wow. Ano po kaya, pag nagbigay po tayo dito? Of course, hindi naman 1 million, no? Pero ang sinasabi po natin, yung the best lang. Yung the best lang ating ibibigay. Ano lang po ito? I hope, wala po ito sa ating third service. Meron po kasi yung pong ating mga sa accounting, pag nagbubukas po sila ng mga offering,
meron pong mga envelope, inuhulog dito, na walang laman. Sabi nga po ni Bishop, there is an insult sa ating Panginoon. Kayo po, you can do the math. Pag nagbigay po tayo ng regalo sa nag-birthday, tapos bibigay mo lang walang laman, ano po ang mararamdaman nung binigyan natin ng regalo? Akala mo, sino ba ang dinadaya? Hindi ba sarili lang ang dinadaya? Hindi mo naman dinadaya yung mga kasama. Kasi nahihiya ka. Baka sabihin nila, hindi ka nagbigay. Kung wala kang may bibigay, dinagdagan mo pa. Wala kang nangang may bibigay, dinagdagan mo pa yung iyong guilt. Nakuha po natin. Kung wala po talaga, huwag nating pilitin. Ang hinahanap lang po ng Diyos, yung the best na nanggagaling sa puso. Kung 20 pesos lang po yung nanggagaling talaga sa puso, yun lang talaga ang kaya nating ibigay, ibigay po natin. Kung 20 pesos pa yan, yung papel pa, minsan po meron mga 20 pesos, talagang, ano po ito? Totoo po ito. Binibilang po ng tapos, kulang na lang palansyahin palansyahin po ng ating mga nagbibilang ng pera para po tumuwid yung pera. Nakuha niyo po, kung 20 pesos lang po yan, ayusin na po natin. Ibigay natin, remember, ang sabi po ng Diyos, yung the best na nanggagaling sa ating mga puso. Ngayon, kung 20 pesos na, okay, hindi naman lukot, may 20 pesos na, meron kang hundreds of thousand, 20 pesos, meron kang million, 20 pesos, you can do the math kung talagang genuine po yung ating pagbibigay sa Diyos. So, hindi po importante. Kung binigay mo nga yan ng madami, hundreds, 5,000, pero hindi naman galing sa puso. Do I give my body to burn? Sabi po ng 1 Corinthians 13:3, do I give my body to be burned? Do I bestow all my goods to feed the poor? Kahit ibigay ko man ang lahat ng aking kayamanan sa mga mahihirap, kahit ipasunog ko man ang aking katawan sa pagbibigay, wala itong paginabang. Pag walang pag-ibig. Pag walang pag-ibig. Pag meron pong pag-ibig yan, remember yung pong widow, binigay lang sa kanya sa offering, 2 kusing. Pero nakita po ng Diyos, galing sa kanyang puso, mas binigyan po. Kasi po yung mga iba, nagbigay lang, ayon sa kanyang sobra-sobra. Pero yung widow po, nagbigay, yun na ang lahat sa kanya. Yun na ang lahat sa kanya. So, siguro po mula ngayon, wala na pong makikita. I believe this was also said last night and sa ating mga service. Siguro po mula ngayon, wala na pong makikita ang empty envelope yung ating nagbibilang. Wala na rin makikita ang lukot-lukot na 20 pesos. Pag 20 pesos po yan, pag binigay mo yan talagang buong puso, pahalagan po yan. Pero ngayon talaga wala nang lukot na 20. Kasi bariyan na yung mga 20, di ba? Paisap na po yung mga 20. Anyway, point is, meron kasi isang kwento. Si 1,000 peso bill at saka si 20 pesos bill, lumang-luma na sila, so madi-dispose na sila sa government. And then, habang nasa conveyor po sila, papunta sa disposal, madi-dispose na sila. Nagkwentuhan po si 1,000 at saka si 20. Ang sabi ni 1,000, kumusta naman ang naging kasaysayan mo, sabi niya sa 20. Ako, sabi ni 1,000, marami na akong narating na mga lugar. Nakarating ako ng Boracay. Nakarating na ako ng Baguio. Pero wala sa Hong Kong, kasi walang peso sa So, nakarating na ako sa Tagaytay. Ang dami ko ng magagandang hotel na pinuntahan. Sabi po ni 1,000 pesos kay 20 pesos. Ikaw ba, sabi niya, kumusta naman? Saan ka na ba nakarating? Sabi po niya kay 20 pesos. Sabi ni 20 pesos, nakarating na ako sa Lutheran Church, sa Baptist Church, sa Christian Evangelical Church. Nakikita niyo po yung point? Kahit konti lang, pero pag talagang, alam niyo po, you can do the math. Pag talagang yung puso mo talagang bigay na bigay sa Diyos, talagang ibibigay mo todo sa Diyos. Hindi na po alam kung meron nakakakita o wala. Kung nakakita man ng mga iba, nagbigay ka ng another story po. There are 4 stages daw ng pagbibigay. Ang sabi po ng professor. There are 4 stages in giving, ang sabi ng professor. Yung number 1, yung ibinigay mo sa offering box,
talagang pinakita mo sa mga tao, kunyari 1,000. Pinakita mo sa tao na hinulog mo sa offering box, 1,000. That is the first stage of the offering. Tapos yung pangalawa naman, medyo nag-improve ka na ng yung level ng spirituality. Binigay mo yung 1,000, pero you make it a point na makikita ng mga tao yung hinulog mo, 1,000. Tapos, yung pangatlo naman, yan, medyo papalihim na, pasigreto na. Tapos, yung tatlong stage na nagle-level up ka talaga, binigay mo yung 1,000, hindi mo na pinakita. Patago na. Kaya lang sa loob mo, ako ang pinakamalaking naibigay din sa offering box. Parang ganun. Tapos, iniba na ng professor ang topic. Nagtatanong, Sir, sabi mo 4 yung stages. Ano yung pang-4? Sabi ng professor, who knows? Yes niyo po? Who knows? Pag tayo po ay nagbibigay mula sa puso, hindi na po importante kung sino ang nakakita. Basta alam po ng Diyos kung anong alaman ng ating puso sa ating pagbibigay na ginagawa sa Kanya mula sa puso. Kaya nga po, Lord, I give you my heart. Hindi lang sa pag-awit, sa pagbibigay. And many more sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Sige po, isa pang palakpak para sa Panginoon. Generosity, ito po yung panghuli, is the key to blessing and protection. Pag tayo po ay generous, talaga pong pati yung ating mga buhay, yung panganap buhay, meron po lagi tayong covered protection ng ating Panginoon. Balikan po natin yung ating binabasa kanina. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him gifts of gold, frankincense, and myrrh. And ito po yung sinasabi na, having warned in the dream to go back to Herod, they returned to their country to another road, para hindi po sila mapahamak. Nakita po ng Panginoon, ang kanilang talagang bukas loob, buong pusong generosity. Kaya nga po nagpakita ang anghel sa kanila sa isang panaginip na sila po ay mag-iba ng daan para makiligtas po sila sa kapahamakan na binabalak po, masamang babalak ni Haring Herodes. So, kaya nga pati po sa ating offering, kung paano po tayo magiging generous, huwag na po nating sabihin, sa Old Testament lang yan, yung Malakay 3:10, di ba? Malakay 3:10, alam naman natin. Pero kahit po noon, bring all the tithes into my storehouse, that there be food in my house. Yung pong ating pagbibigay, hindi po sa Diyos yan. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga pera, pero kailangan po natin ang pananalapi. Ito po sa ating mga lingkod na ginagamit. Yung pong inaabot nating maraming kaluluwa. Napatunayan na po natin yan during the pandemic. Yung pong ating generosity. Nakapagtulong po tayo ng 3 million in 3 months. 3 million, and we never stop helping. We never stop helping. Ang sabi po ng isang elder, hanggang kailan tayo titigil, magbibigay? Ang sabi po ng ating senior pastor, hanggang hindi tumitigil, magbigay ang Panginoon. Kailan ba tayo titigil? Sa ating pagiging generosity, hanggang hindi po tumitigil ang pagsikat ng araw. Sa pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus, papupurihan sa lahat po ng mga bagay. Papupurihin po natin with generosity ang ating Panginoong Jesus. Celebrate Jesus, celebrate Christmas with the spirit of forgiveness, with the spirit of joy, and with the spirit of generosity. Generosity. So, hindi lang po ito sa matanding tip, and of course, alam naman natin, for I am the Lord, tuloy po natin, ito pong ibak po natin yung Malakay. For I am the Lord, I do not change. Ito po yung ating gustong bigyang diin. Hindi po nagbabago ang katotohanan ng Diyos patungkol sa pagbibigay. I do not change. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Hanggang doon sa po siya treated na ang tithes po, noon pa man, hindi po nagbabago ang mga salita ng Diyos. Hanggang ngayon po. What sorrow awaits you? What sorrow awaits you, teachers of religious law and Pharisees, new Pharisees? Hypocrites! Ang sabi po ng Panginoon sa mga kausap niya, religious law, teachers of religious law, mga Pariseo, for you are careful to tithe even, ito po, yung mga religious laws, mga Pharisees, teachers of religious laws, mga Pharisees,
You are careful even to the tiniest, to tithe even the tiniest income. So nagtatithe po sila. Pero nalilimutan nyo, isang importante, sabi po ng Diyos, one more important aspect of the law, justice, mercy, and faith. Yes, nagtatithe po tayo, pero huwag po natin kalilimutan. Nag-tithe na ako, basta bahala na sila dyan. Basta sila nang bahala. Pero meron ka nakitang kailangang tulungan. Bahala na. Yung tithe na lang, bahala na yung... Nakikita niyo po, isa pang ano po ito, warning or lesson. Alam po natin, yung tithes ng law is ilang percent? 10%. Yung generous pagbibigay should be over 10%. Kaya nga po yung tithe, huwag na nating ibilang down to the single cent. Yan, i-upgrade na po natin, 12%, 15%. Kung ano po talaga, kasi pag nanggagamit sa puso, hindi mo nakukwentahin. Hindi mo nakukwentahin kung magkano ang iyong ibibigay. Basta ibibigay mo yan para sa Diyos. Ito po, meron po kasing isa, long before, ewan ko po, merong sa mga tithes envelope. Merong tithes, merong offering, merong submission. Ang sabi po ng isang mananampalataya, passed away na po siya. Pastor, paano ito? Yung sinabi mong pagtatights, dapat yung sinabi natin sa storehouse, ibigay sa storehouse yung house. Ako po kasi, yung tithes ko, hinahati ko yan. Yung 10%, 10%, yung 2% dito sa mga organization ganito, yung 3% ganito. So yung 4% na lang ang napupunta sa church, yun po ang paraan natin pagtatights. Hindi po tithes yun. Kung para sa Panginoon, bigay mo lahat sa Panginoon. Bahala na po. Bahala na po ang... tapos, pag magbibigay ka, out of sa inyong sarili, yung pantulong. Hindi po galing sa Diyos. Parang, sabihin na natin, parang ninanakawan mo ang para sa Diyos. Kinukuha mo para sa Diyos. Kung wala kang maibibigay, no problem po yun. Basta naibigay mo ng todo yung para sa Panginoon. Nakuha po nyo, yung talaga, para po talaga mas maintindihan natin, ang pagtatights po ay talagang para sa Panginoon. At pag yan po talaga ay galing sa puso with genuine worship, hindi na po question. Tayo po yung mga mananampalataya na hindi na po question yung pagbibigay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po at yung pong full tithe to the Lord, sabi po ng ating pinag-aralan, magkaroon po tayo ng blessing. Giving our full tithe to the Lord will protect our blessing. A common trait po ng among believers, yan po yung ating celebrate Christmas with the spirit of generosity. Genuine worship, expression po ng ating genuine worship, and the key to blessings and protection. Remember those, ito po yung ating isang magandang talata. Remember, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Ito po yun. Pag galing po talaga sa puso, God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound. You will abound. You will abound in every good work. Ito po ang isang tunay na ebidensya na binago na po ng Diyos ang isang pagiging generosity. Gaya nga po ng ating sinabi kanina, kahit ibigay man natin ang lahat ng ating kayamanan, ipasunog man natin ang ating katawan, kung wala naman niyang pag-ibig, wala po yang kabuluhan. Wala po yang kabuluhan. Kaya nga po, to receive abundant blessing, we must give generously with love. Hindi lang po itong Christmas Day. Hindi lang tuwing Christmas Day. Not just on Christmas, but every day. Madalas po kasi nating marinig, lalo na po yung pinag-usapan natin ngayon about forgiveness. But kaya tuwing dumarating ang Pasko, dun lang nagpapatawaran yung mga magkakapatid, magkakaibigan, nag-aaway. Kailangan bang dumating pa ang Pasko para po sila magpatawaran? Kaya nga po, celebrate Christmas with the spirit of forgiveness. Para ma-celebrate po natin ang Christmas with the spirit of joy
At pag meron po tayong joy, lagi pong may joy, yung pong pagiging generous, lagi pong may kagalakan yung ating pong pagbibigay. So, yung po sabi natin kanina, generosity is not confined sa mga pera, sa mga material. Sa paano pong paraan? Yung po sinabi kanina, yung time. Yung pong, you extend your time sa mga kaibigan mo. Yung generous, pag meron kang ka-appointment na 3 o'clock, tapos ikaw pa yung malilate ng 3:30 ka dumating. Yung generous po, pag meron kang appointment, generous ka sa appointment, dumating ka ng 2:30. Dumating ka ng 2:30. Yun po yung pagiging generous sa time. Yung pong generous, kuminsan meron kang nasalubong. Yung ngiti mo parang pilit pa, o kaya idiin na natin, parang ngiting aso pa yung ngiti mo. Generous po, madiin po sa ating pag-smile. Meron pong mga tao talagang, di ba meron kayong nasasalubong, good morning, God bless you. Tapos malungkot yung kanyang mukha, pero nang marinig yung God bless you, bigla siyang nagliwanag. Naranasan niyo po ito sa ating mga experience. Sa ating pong, minsan sa pagbabayad lang sa cashier, yung pong cashier, kabusitan. Tapos, tignan niyo yung pangalan niya. Thank you, Sarah. Tapos, makikita po nyo yung generosity in simple ways. Makikita po natin, generosity in simple ways. In giving, generosity in forgiving, generosity sa mga oras, maging sa ating mga simpleng ngiti. Simpleng ngiti. Can we give this? Can we give this para po sa ating Panginoon? Hindi po para sa Panginoon. Para po sa Panginoon. Remember, sino ba talaga ang example ng great generosity? Romans 8:32. Romans 8:32. Romans 8:32. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak sa atin, ano pa ang hindi niya kayang ibigay? Yung kanyang pong pagiging generous, remember? Bago pa siya dumating doon sa krus, 39 lashes, sobrang hirap ang kanyang dinanas. Yung kanyang pagiging generous, to the point, nandun na siya sa krus, talagang mamamatay na siya. Ano pa ang kanyang sinabi? Yung kanyang pagiging generous, para sa generosity and forgiveness. Ang sabi po niya, anong sabi niya? Father, forgive them. Father, forgive them. Can we forgive this Christmas? Hindi lang this Christmas, yung mga taong nagkakasala sa atin. Salamat po, dakilang Diyos. Ngayong hapon ito, sa isang maikling pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita, patawarin mo kami sa aming mga kakulangan, sa aming mga pagkakasala. At kung sakali hindi pa talaga seryoso ang aming relasyon sa iyo, O Panginoong Diyos, ngayong hapon ito, muli kaming lumalapit sa iyo ng pagpapatawad, ng paglilinis, ng paghahari mo sa aming mga buhay, O dakilang Diyos, para mas maintindihan namin kung paano ka naging generous. Kami rin, O dakilang Diyos, ay maging generous sa aming pamumuhay, pang-araw-araw. Salamat po, dakilang Diyos. Salamat po, dakilang Diyos, sa katotohanan ng iyong mga salita. Ito po ang aming samang dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen.